Amen. Praise God. Isang maganda, masaya at pinagpala pong umaga po sa buhay po ng bawat isa. Binabati rin po namin yung mga nanonood po sa ating Facebook live stream ngayon pong umaga. Saan man po kayong sulok ng Pilipinas, saan man kayong panig ng mundo, sumainyo nawa po ang pagpapala ng Diyos. Kaya wag po natin kakalimutang i-share ang ating pong gawain upang mas marami pa mapagpala. Welcome po namin yung mga kapatiran po namin na galing pa po ng Ilocos, mga kamag-anak at kapatid po ni Nanay Norma. Salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanila pong buhay. Happy Sunday po sa inyo pong lahat. Happy May 17, 2026. Halos 137 days na tayong buhay. Amen? Hindi tayo nagkasakit, magkakasama tayo, nakaporma pa tayong lahat. Patunay na ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumasa atin. Tumaas ang kuryente, tumaas ang petrolyo, tumaas ang tensyon sa Senado, tumaas ang high blood ng mga tao, pero higit sa lahat tayong mga Kristiyano, tumataas lalo ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Dahil naniniwala tayong ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay at ni minsan sa inyo hindi nakaranas ng pagkukulang ng ating Diyos sa halos 137 days na natin ng 2026. Amen? Kaya wag natin kakalimutan lagi magpasalamat, manalangin, manampalataya sa Diyos dahil alam natin na siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya ang lahat ay nayan tumayo at tayo po ay mag-uumpisa ng kanyang dakilang gawain at pangungunahan po tayo ni Sister Marian sa pambungad na panalangin. So Lord, this morning, O God, we want to praise you, we want to honor your name, O God. Tunay nga, O Diyos, na malapit na kami sa kalagitnaan ng taon, na kami iningatan mo, kami ginabayan mo, Panginoon, kami pinagpala at pinagtatagumpay mo sa aming buhay. Kahit sa iyo lamang namin iaalay ang punong-punong pasasalamat, Panginoon, sa mga ito. Hallelujah, Lord, bless you, Jesus. Bless you, God. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Kay buting Panginoon, kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat, hindi man karapat-dapat ay iyong pinag
dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man kami karapat-dapat, hindi man karapat-dapat, ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig at tinuruan mo umawit. Kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasabi ng pagpupuri, ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang. Iaalay ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang. Iaalay ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang. Iaalay sa'yo lamang. Iaalay sa'yo lamang. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang. Iaalay ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang. Iaalay Jesus, Jesus, Jesus. Yes, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, tayo po'y manalangin. Yes, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Panginoon Jesus. Lord, patuloy ka po namin pinupuri, Panginoon. Patuloy ka po namin binabalhati, Panginoon, sa iyong kabanal-banalan. Kataas-taas ang pangalang Jesus, O Lord Jesus. Lord, patuloy po namin tinataas sa iyo, God, ang aming gawain ito, Panginoon.
ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang patunay na mamuna sa bawat isa sa amin, O Lord Jesus. At Lord, lahat po ng aming maririnig, Panginoon, ay aming matitimo sa aming isip, sa aming puso, Panginoon. At ito po, Lord, ay magagamit po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O Lord Jesus. Kaya din, Lord, patuloy po itinataas sa iyo, Lord, yung mga kapatid po naming narito, Panginoon. Lord, buksan mo po ang kanilang mga puso, Panginoon, na lahat po ng aming marinig, Panginoon, ay masa isa puso po nila, Panginoong Jesus. At ngayon din, Lord, yung mga kapatid po namin na nasa online, Panginoon, ipuin mo rin po, Lord, ang kanilang mga puso, Panginoon. Bigyan mo po sila, Lord, ng kabuhawan, Panginoon, ang iyong banal na salita, Panginoon, na lahat din po ng kanilang marinig at mapakinggan, Panginoon, ay kanilang maisapamuhay, Panginoon. Ngayon din, Lord Jesus, patuloy po kami lumalapit sa iyo, Lord. Humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran, Lord, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, Panginoon, sa isip, salita, at sa gawa, Panginoon. At alam ko, Lord, na kung anong hahadlang, Lord, sa gawa ito, na patuloy namin tinatalian, patuloy namin pinalalaya sa pangalan ni Jesus sa taga Nazaret, Panginoon. At ngayon din, Lord, patuloy ko din po, Lord, na tinataas sa iyo, Lord, lahat po na yung gagamitin, Panginoon, mula sa music ministry, Panginoon, sa magpapaawit, Lord, sa mga-operatory prayer, Panginoon, sa closing prayer, Panginoon, at lalong-lalo na, Panginoon, yung maghahayag, Lord, ng yung banal na salita, Panginoon. I-cover mo po siya, no, Lord, ng yung blood of Jesus, na lahat, Panginoon, na lumabas po sa kanyang bibig, Panginoon, ay maging kapuri-puri, maging kalwalhati, Panginoon, sa iyong banal na pangalan, no, Lord Jesus. Lord, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Alam po namin, O God, ngayon pa lamang, Lord, ay pinadala mo na, Lord, ang iyong mga libo-libong mga anghel, Panginoon. At Lord, ang aming gawain ito, Panginoon, ay may katagumpayan na. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa ilamang, Lord, ang pinakmatas na papuri, pasasalamat, Lord, sa iyong walang kapantay na pangalang Jesus. Amen and amen. Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Inian nga po natin yung mga katabi natin at sabihin, nagagalak ako at kasama kita ngayon. Amen! Tayo patuloy na umawit at magpasalamat sa Diyos dahil tunay ang punong-puno ng pagpapala ang linggong ito.
Kahit patuloy ka namin naawitan, O God, sa umagang ito. Patuloy ka namin papasalamatan, Panginoon, sa pagkatunay kang dakila at tunay kang tapat sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Yes, O Jesus, we worship you, O God. Yes, O God. Yes, O Jesus. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpangkailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Panginoon. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpangkailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin, o kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa amin. Yes, O God, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang
O Panginoon, kay buti mo Diyos, kay buti mo sa amin. So God, tunay nga o Diyos, na napakabuti mo sa aming mga buhay. Tunay nga o Diyos, na napakasarap magpuri sa iyong presensya, Panginoon. Tunay nga o Diyos, na yung pagmamahal mo sa buhay ng bawat isa sa amin ay hindi nagbabago, Panginoon. Kaya't nararapat lamang namin itaas ang iyong pangalan, nararapat lamang namin, Panginoon, na luwalhatiin ang iyong pangalan sa umagang ito, God. Sapagkat, Lord, yung kabutihan mo hindi nagbabago simula noon hanggang ngayon, Lord, nararanasan namin ito. Kaya't patuloy ka namin aawitan, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Buti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha't luluwa, hatiin ka. Yes, O Lord, napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Kami iyong nilikha, iyong nilikha, luluwa, hatiin ka. Minsan pa napakabuti ng Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha, iluluwan, hatiin ka. Napakabuti mo. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. O napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha, iluluwan, hatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. O minsan pawitan natin ng Panginoon. Hallelujah. And napakabuti mo, Yes, O God. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo. Diyos Sama. iyong
ka namin, Panginoon. Salamat po sa umagang ito na may pribilehyo na naman kami na makapag-aral na yung mga salita. Lord, ang mga salita mo na nilagay sa aking puso, Panginoon. Lord, ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon, at ako lingkod mo na mababa sa oras na ito. Basbasan mo po kaming lahat at tunay na ma-deliver ko po ang iyong buhay at banal na salita na sa simple na maunawaan ng buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po kami, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Settle down na po tayo at humanap na po tayo ng pinaka-comfortableng upuan. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Amen. Sabihin mo nga po, pinagpala ka ng Diyos. Amen. So tayo po'y pinagpala ng Diyos sapagkat narito po tayo sa Kanyang tahanan. So isang pribilehyo naman po na ako po ang tumayo sa araw na ito. Amen. So napakabuti po ng ating Diyos at ayon nga po dun sa ating inawit, no? Walang kapantay ang kabutihan ng Panginoon. So ang topic po natin sa umagang ito ay God's perfect timing. Ayan, may timing po ang Panginoon. Meron po tinatawag na good, better, best. Di ba? So po tayo doon, syempre sa best. So meron din po tayo dyan. Merong timing, may good timing, may God's perfect timing. So tayo pong lahat na naririto, alam ko po, ang ninanais nating lahat ay yung God's perfect timing. So, minsan may mga tanong po tayo, kailan kaya yung God's perfect timing? Kailan kaya ako yayaman? Kailan kaya ako magkaka-boyfriend? Kailan kaya ako magkakaasawa? Kailan kaya ako magkakaroon ng bahay? So marami pong kailan. Meron naman pong mga specific na talagang perfect timing. Doon po sa nag-aaral, syempre, pag kinder ka, pagdating mo ng kolehiyo, perfect timing, o gagraduate ka na, di po ba? So, ayan. Minsan, may mga problema tayo, magulo ang Pilipinas, magulo ang mundo, lalo na po nung namahal ang gasolina. Minsan, sinasabi mo lang na, Lord, dumating ka na po. Pero minsan, may isip mo, kawawa naman yung mahal natin sa buhay, di po ba? Na hindi pa po nakakapakinig ng salita ng Diyos. Siyempre, mahihimasmasan ka, ay Lord, wag muna. Kasi hindi pa kami ready. Ayan. So ngayon, meron po tayong text sa umagang ito. Ayon po sa Awit 1:3. Ayan, napakaganda po ng text na yan. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. So tayo po yan ha. Gaya daw po tayo ng isang puno. Sa tabi no, kahit hindi na siya diligan, di ba? Yung mga halaman, minsan tuyot na tuyot kasi walang tubig. Pero dahil nasa tabi siya ng batisan, ayan, namumunga sa takdang panahon. Ano ba yung tagumpay? Minsan kasi pag tagumpay, kala mo, marami kang pera, maraming sasakyan. Kasama talaga yon. Pero, sabi nga po, sa pakikipagrelasyon, sa kapwa, sa komunidad, sa ating bansa. So tayo po, ngayon na nandito, tagumpay na po tayo kasi napagtagumpayan natin na, hey, tinatamad ako. Pero kasi ito po ang nais niya. Sabi nga sa Hebreo 10:25, huwag niyo nga hayaan na hindi kayo dumalo sa mga pagkakatibon sapagkat dito tayo nagpapalakasan. Minsan yung isang salita na narinig mo, yun ang nagpalakas sa'yo. Di po ba? So darako po na po tayo sa ating mga puntos. Ayan. Why we wait for God's perfect timing? Bakit ba kailangan nating hintayin yung God's perfect timing? Meron namang timing, meron namang good timing. Pero siyempre tayo, yung God's perfect timing. Sabi nga, di ba? Wala namang perfectong tao. Diyos lang ang perfect. Pero ang gusto ng Diyos, yung perfect para po sa ating lahat. Gaya nga ng puno, di ba? Nasa tabi siya ng batisan. Wow! Kahit bumagyo, kahit lagi siyang namumunga. Gusto po ng Panginoon, ganon. So, hindi lamang din po, literally na puno yon. So, yun din po ay sa spiritual. Para
maraming kaluluwa ang madala natin sa Panginoon. So, number 1 point po ay, there is time for everything. Meron pong panahon o oras sa lahat. Sabi po sa mga ngaral 3, medyo mahaba-haba po, 1 to 8, yung number 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Naalala niyo pa po ba yung 8-8-A rule natin? So, lahat may oras. Ito po, 8 hours should be spent on 3 Fs, 3 H's, and 3 S. Nire-review lang po natin. Yung 3 F, syempre, yung faith, yung family, yung friends. So, mahalaga po yung faith, yung ating pamilya, yung ating mga kaibigan. Yung 3 H, syempre, yung ating kalusugan, yung ating hygiene. So, yung ating kalinisan sa tahanan, so sa puso, sa lahat. And yung ating hobby, so yung ating mga kinahihiligan. 3S po, yung soul, yung kaluluwa natin, yung pagsiservisyo natin sa ibang tao, at syempre, smile. Smile and the world will smile with you. Pag lagi kang nakangiti, ay, yung ngiti pa lang ni sister, ni brother, nabe-bless na ako, di ba? Baka nakita mo yung isang tao, problemado, magpapakamatay na, dumating ka, hello sister, good morning, hello brother, nakita ka, ay, bakit siya nakakangiti? So, malay mo, naibsan yung kanyang problema, di po ba? So, ayan. Sa verse 2 po, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. So, sabi ko nga po, nung mga nakakaraan, isisilang po tayo at syempre, hindi po natin maiiwasan na tayo ay kukunin na ng Panginoon. Kukunin na po yung hiram na buhay na pinahiram niya sa atin. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. O di ba, nagtanim po tayo? Siyempre, nakaani na tayo. Bubunutin na natin at magtatanim tayong muli. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. So, verse 4, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Di ba, hindi natin maiwasan. Minsan, talagang may pagluha sa mundong ito. At mayroon namang panahon ng pagtawa. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Kunyari, luma na yung bahay natin o gigibain natin kasi magtatayo tayo ng panibagong bahay. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Siyempre, pag nawalan tayo ng mahal sa buhay, siyempre nagluluksa tayo. Pero sabi nga po, as times goes by, naiibsan po yon. Kami nga po, di ba, nawala po si Inda, nawala po si Tatang, pero unti-unti po, sabi nga, si Lord po ang nagbibigay ng kaaliwan sa buhay ng bawat isa. Verse 5, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. O, syempre, di ba, kunyari, hindi naman din natin maiwasan ng mga ibang bansa ang ating mga anak. O, pagkasama-sama pa tayo, o enjoy natin. Kasi darating ang araw, lalayo na sila, mag-aasawa na sila, di po ba? So, hindi po maiiwasan yon. Verse 6, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. So, lalo na po yung mga nanay, iniingatan yung mga lumang gamit para maayaw i-let go. Sayang, ka. Pero kailangan na po natin i-let go. Pamigay na yung mga lumang damit na yan. Kasi masikip na sa bahay. So, kahit yung bagay na yon na iniingat-ingatan mo, so i-let go mo na. Ayan. Verse 7, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. So may panahon talaga na dapat tayong tumahimik at may panahon naman na tayo dapat magsalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. So, katatapos lang ng digmaan sa Amerika at ng Iran, so ngayon po medyo tahimik na. So, lahat ng bagay ay may panahon. Ano po ba yung number 1? There is time for everything. So, number 2 na po tayo. Ayan. What is number 2? Perfect timing is from God. Yung perfect timing po ay galing sa Diyos. Sabi po sa Gawa 17:26-28,
Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Verse 27, ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. And verse 28, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo'y mga anak niya. So, yung perfect timing ay galing sa Diyos. Ayon din po sa Leviticus 6:3-5, kung susundin niyo ang aking mga tuntunin at tutuparin niyo ang aking mga utos. Ayan, sa verse 4, napakaganda po. Pauunlarin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. So, ibig sabihin lang po noon, lahat ng bagay na ating gagawin, lahat ng bagay na ating hahawakan. Kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim, ay gumigiik pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. So pangako po ng Panginoon yan, di ba? So naalala ko po noon si Tatang, sabi niya, dahil siyempre naglilingkod tayo sa Panginoon, so totoo po yan, hindi pa, ano tawag doon? Hindi pa tapos yung, asa na? Kahit tapos na yung panahon ng pitasan at panahon ng muting pagtatanim ay gumigiik pa. So, ibig sabihin, laging mayroong laman ng ating mga bulsa at saka yung ating mga lalagyan ng ating mga pagkain. Ngayon naman po, saang aspeto ng ating buhay kailangan ng God's perfect timing? So, saan? So, letter A po, ayan, sa ating paglakad bilang isang Kristiyano. Sabi po sa Hebreo 3:7-8, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, verse 8, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno, doon sa ilang nang subukin nila ako. So, kung sino man po yung nakikinig ngayon na ngayon lamang po nakarinig ng salita ng Diyos, ito po yung perfect timing ng Panginoon na inilaan sa inyo na makapakinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang nais niyang lahat ay maligtas. Sabi po dito, kailan ba ang perfectong timing para maglingkod sa Diyos? Siyempre, now na. Di ba naalala ko po yung tinuro ko, now na. Ngayon na. So, naalala ko po yung pamangkin po ng isang kapatiran natin dito. So, lubos po kaming nakikiramay sa kanya. Hindi ko na lang po sasabihin ang pangalan. So, taos-puso tayo nakikiramay. Kasi imagine niyo po, 19 years old lamang po yung binata. So, ibig sabihin na aksidente po sa sasakyan. So, ibig sabihin, siguro naman po, tumanggap po siya sa Panginoon bago siya na-aksidente. So, hindi po natin hawak ang ating buhay. Siya lamang po ang nakakaalam. So, sabi nga po dito, naalala ko po yung mga Israelita, no? Yung perfect timing talaga ng Panginoon, 40 days lang. So, dahil nga sa kaarereklamo, hindi sila sumusunod, matitigas ang ulo, inabot sila ng 40 years. Imagine mo, dapat 40 days lang. Grabe. Kung iikutin nila yun. So, sabi nga, ba't di pa tayo sumunod sa Lord? Aba, yung 40 years na mangyayari sa buhay mo, 40 days sa Panginoon, di ba? Ang dali. Sabi nga po, 1,000 taon sa Panginoon, 1,000 taon sa atin, 1,000, isang araw lamang po sa Kanya. Sabi rin po sa Hebreo 3:12-13, mga kapatid, ingatan niyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ng Diyos na buhay. Verse 13, sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, now na, upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Kasi sayang naman po yung pinaghirapan natin nung nakaraang panahon, di po ba? So why we go up? No, tuloy-tuloy po sa ating Panginoon. So letter B, ayan.
Yung kanina, Christian walk. Ngayon, yung letter B para po sa mga kabataan na. Sorry. Sorry. So, sa pakikipagrelasyon. Ayan. Sabi po dito, Kawikaan 19:14, namamala sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. So, may bahay, siyempre, girlfriend, boyfriend, yung ating makakapartner sa buhay. So, kailan ba talaga yung perfect timing? So, meron tayong marrying age. Kapag 25 ka na siguro, tapos ka lang mag-aral, may trabaho ka na, why not? At lalo naman kung pinag-pray mo yon sa Panginoon. So, hanggat maaari sana, nabibless nga ako kay Kapitan. Ayan. Yung kanyang mga anak, may bahay na, di ba? Sana all. Na bago ikasal, meron ng bahay. So, ganun po talaga. Kung maaari lang, kung di naman. So, naipapag-pray po yon sa Panginoon. Ayan. Ngayon naman, kung wala namang naliligaw pa sa'yo, kasi hindi pa yung perfect timing ni Lord. Huwag kang mainip kasi minsan, kaya wala pang naliligaw sa'yo. Hindi mo alam kasi madali kang ma-inlove. O ibig sabihin, siyempre, pag may nanligaw na siya, siyempre, nape-pressure ka sa mga kaibigan mo, kasama mo sa church. Hey, ako may boyfriend. Naiinip ka. Hindi naman pala yun yung kalooban ng Lord. Hindi yun yung perfect partner para sa'yo. Kaya huwag ka lang malulungkot kung wala ka pang boyfriend ngayon, kung wala ka pang girlfriend ngayon. Pero kung, kunyari, ang age mo naman ay 30 na wala na sa kalendaryo, ay, now na. Kung may boyfriend, kasi minsan sinasabi, ba't di ka pa nag-aasawa? Paano ako mag-aasawa? Wala na akong boyfriend. Wala akong naliligaw sa akin, di ba? So, ganun lang. So, we need to pray na may perfect timing ang Panginoon. Doon naman sa mga may boyfriend, sana maaari kung yung boyfriend mo ngayon o girlfriend mo ngayon, yun na yung mapapangasawa mo. Di ba? Sarap nun, di ba? Amen. So, letter C po, na aspeto ng ating buhay na dapat yung may perfect timing. Siyempre, yung ministry natin, may ministry po tayo sa isa't isa. May calling at meron tayong profession. So, ang ministry natin, tayo intercessor, song leader, instrumentalist, o kitchen staff. So, lahat ng ginagawa natin dito sa church, so, supporter, destiny helper. So, lahat po ng ginagawa natin sa church. So, yun po ay ministry. So, yung calling naman po, siyempre, may pagtawag na pastor, pastora, so, leader. So, ngayon, sa profession naman, mayroong mga guro, may doktor, may nurse, may coast guard, may engineer, may mga negosyante, may mga magsasaka, may kapitan, mga barangay tanod, nanunungkulan sa ating barangay. So, sabi po sa Jeremias 1:5, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Yung propeta kasi yun yung tagapagsalita ng Diyos. Kasi naman po, minsan hinihiwalay po natin kasi yung pananampalataya natin dun sa mga profession natin. Magka-partner po yan. Kapag ikaw ay mananampalataya, magiging mahusay kang guro, magiging mahusay kang doktor, magiging magaling kang nurse, magiging matapat kang coast guard. Kasi minsan, sa church lang ako mabait. No, patotoo ka, di po ba? Sabi nga, asin at ilaw ng sanlibutan ito. Sabi po sa awit 139:13, 15-16, anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Imagine mo, nasa tiyan pa tayo ng nanay natin. Hinugis na tayo ng Panginoon. Verse 16, ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Di ba? Minsan nagugulot na lang tayo, nanganak na pala, 9 months. Wala naman tayong nakita na basta lumaki na lang yun dyan, di ba? Di natin alam na paano nabuo yung mata, paano nabuo yung tenga. So, ganun din po sa Panginoon. So, habang tayo'y naghihintay sa Panginoon, so, ganun po ang nangyayari. May mangyayaring maganda sa ating buhay. Verse 16, ako iyong nakita na. Imagine mo, nakita na tayo ng Panginoon. Hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay.
Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So, nakabalangkas na tayo, no? Si Lord lang ang may alam. So, ayan, number 3 na po tayo. There is power in waiting. May kapangyarihan ng paghihintay. Sa Isaiah 40:31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So habang tayo po'y naghihintay sa Panginoon, magpapanibagong sigla po tayo, no? Hindi po tayo manghihina. Kahit na po senior citizen niya, tingnan po niyo yung mga senior citizen dito, di ba? Ang lalakas pa po. Amen. So, sabi din po sa Awit 103:5, sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. So, meron po talagang kapangyarihan habang tayo'y naghihintay sa perfect timing ng ating Panginoon. May tanong po sa ating lahat, ano ang ating gagawin habang naghihintay tayo sa God's perfect timing? So, yan po naman ang ating pangarap, no? God's perfect timing. Siyempre, ang number 1, so, ano na to? Kasi, minsan kasi, yun yung di natin nagagawa, yung basic, ano? So, siyempre, ang number 1, unahin ang Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka kapatid, inuna mo ang Diyos. Amen. So, memorize po natin ito para meron tayong memory verse. Sabay-sabay nga po nating basahin. Matthew 6:33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Imagine nyo, no? Unahin lamang natin ang Panginoon at ibibigay niya ang ating lahat ng pangangailangan. O, ano yung pangalawang gagawin natin para habang tayo'y naghihintay sa perfect timing ng Panginoon, matrabaho man ito, ma-ministry man ito, karelasyon sa buhay. So, yun po yung ating gagawin. Lagi nating uunahin ng Panginoon. At syempre, ang number 2, magpanalo ng kaluluwa. So, kung may halalan, di ba, meron tayong mga tao na gusto natin, sila yung manalo, kasi sila yung karapat-dapat. So, tayo, ang ipapanalo natin, okay lang po yun, kung meron tayong mga kakilala na talagang karapat-dapat, so sila po yung ating ikakampanya. So, tayo po, ipapanalo natin si Jesus sa mga kaluluwa ng mga taong wala pa sa Panginoon. Sabi po sa Matthew 28:18-20, verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So, gagawin nating disipulo ang lahat ng mga tao. Siyempre, magsisimula sa ating pamilya, sa ating kalapitbayan, at kung loloobin na Lord na tayo makapangambang bansa, so, yun po yung mandato sa atin ng Panginoon, magpanalo tayo ng kaluluwa. Verse 20, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng Panginoon. So, hindi po tayo iiwan ng ating Panginoon hanggang sa katapusan ng Panginoon. Ay, panahon. So, number 3 po, ito, lagi po tayong magpasalamat. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, ipagpapasalamat ba natin? Imagine mo, negative na yung nangyari. So, ipagpapasalamat pa po natin sa Panginoon, sapagkat sabi nga sa Roma 8:28, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na nangyayari
para sa kabutihan ng lahat. So, naalala ko po yung kwento na, so para pong narinig nyo na po itong kwento na to, pero sabi nga, ang paalala ay gamot sa taong nakalilimot. So, meron pong isang hari at isang kanang kamay niya, no? So siyempre sa kaharian, yung kanang kamay niya ay merong espada. So siyempre nagpa-practice sila ng nag-espada siya. Nagkataon po na nung habang siya nag-iespada, natapyas niya yung hinlalaki po nung hari. Oh. Yun naman pong yung kanyang first man na yon ay mabait, no? Hindi siya nag-aalala. O ba't di ka man lang nagpanik, sabi nung hari. O ikulong siya. Siyempre natapes yung hinlalaki nung hari. So naakulong po yung first man niya. So dumating po yung mga panahon, ayan, nangaso po itong hari. So pumunta siya sa kagubatan, naligaw siya. So nung naligaw siya, nakita po siya ng mga tribo. Ayan. So narinig niyo na po ito, nakita siya ng mga tribo. Ayan. So inayusan na po siya, pinaliguan, nilagyan ng bulaklak, kasi iaalay na po siya dun sa kanilang mga Diyos. Nung nililinis na siya, nakita nila na putol pala yung hinlalaki. Ang batas doon, kailangan kapag hinandog nila yung isang tao, kailangan buo. So, nangyari, nakaligtas po yung hari. Siyempre, umuwi na siya. 2 buwan yun So, umuwi na siya. Siyempre, na-realize niya na, buti na lang, napulol yung aking hinlalaki. So, nagpasalamat siya doon sa kanyang first man. Umuwi na sila. Tapos, pinalaya niya yung kanyang first man. Siyempre, kalmando na naman yung first man niya. Tapos, buti na lang, sabi niya, naputol mo yung aking hintuturo. Kung hindi, wala na ako. Sabi naman ng kanyang first man, mahal na hari, salamat din po at nakulong ako. Kung di ako nakulong, ako lagi mo kasama, di ba? Siyempre, hindi, buo yung katawan ko, ako yung maiaalay. Kaya, di ba, sabi nga, so all things work together for good. Although negative, basta sabi nga, tayo ay patuloy lamang sa ating Panginoon. So, ito na po ang conclusion natin. Sa Santiago 5:7-8, mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggat sa pagdating ng Panginoon. Tingnan niyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatyagan ang pagpatak ng ulan. So matyaga siyang naghihintay. Verse 8, dapat din kayong magtiyaga, tibayan niyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Meron po akong nabasa sa Facebook, waiting on God is not wasting time. It is redeeming time. So, hindi po nasasayang yung ating paghihintay. Ibig sabihin po kasi ng redeem, nahihild, nire-redeem mo, nililigtas mo yung time. Malay mo, yung paghihintay mo na yon, maliligtas ka sa lahat ng kapahamakan. So, ulitin po natin sabay-sabay. Waiting on God is not wasting time. It is redeeming time. So, ito po yung ating pinag-aralan. God's perfect timing. There is time for everything. Malay mo, ngayon na yung perfect timing mo. Perfect timing is from God. Galing sa Diyos yan. At lagi tayong maghintay. There is power in waiting. Gawin lamang natin yung pinapagawa ng Panginoon. Ano yung una? Nakalimutan natin yung una. No. Yung anong gagawin natin habang tayo naghihintay? Unahin ang Diyos. Unahin natin ang Diyos. No? Matthew 6:33. Number 2, magpanalo tayo ng kaluluwa. Mag-share tayo ng gospel. At number 3, laging magpasalamat. Negatibo man ito, sa pagdating ng takdang panahon, ito ay magiging positibo. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magpuri sa Panginoon. So, ang kapangyarihan ng
Panginoon, ang siyang magbibigay ng lakas sa atin habang tayo'y naghihintay sa mga bagay na ating pinapanalangin at yung God's perfect timing ay masasakatuparan sa ating buhay. Yes, katulad ng agila, hindi tayo manghihina. Kung tayo man ay may sakit, may katapusan ang karamdaman na yan. Dahil sabi niya sa kanyang mga salita, by His stripe, we are healed. Kung may pinapanalangin tayong trabaho, God's perfect timing. Kung may hinihiling tayong promotion, in God's perfect timing, ipagkakaloob yan ng Panginoon. Kung may mga relasyon man na nasira, in God's perfect timing, mabubuo yan sa pangalan ni Jesus. Basta manampalataya tayo sa ating Panginoon, na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. I come to you. Oh, yes, oh God. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Oh, yes, oh God. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Oh, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Yes. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. By the power of your hold me close, let your love surround me.
leads me on. by the power of your love. I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Yes, O God. Matyaga po kaming nag-iintay sa inyo. Amen. Yes, Jesus. Tama po ang panahon mo. Tama po ang oras mo. Tama po ang plano nyo sa aming buhay, O Diyos. Nasa tiyan pa kami ng aming mga ina ay nakita nyo na yung pupuntahan namin, O Diyos. Salamat sa inyong pag-ibig, sa inyong kadakilaan sa aming buhay. Salamat din sa mga karanasan, sa mga pagsubok na naranasan namin sa mundong ito. Sabi nga nyo po sa Roma 8:28, ang lahat ng bagay ay gumagawang nagkakalakip-lakip, gumagawang nagkakatagni-tagni para sa ikabubuti po namin, O Diyos. Maraming salamat po ngayong umaga sa inyong mensahe na kayo po ay maganda ang plano sa aming buhay. Thank you po sa mga karanasan. At ngayong pong umaga, thank you po. I-bless niyo po lahat ng mga naririto, mga ama, ina, dalagat, binata, bata, hanggang doon sa mga nasa live stream, yung po mga nakinig ngayong umaga, yung nasa ibang bansa, thank you po, may pag-asa po kami sa hinaharap. God is in control, O Diyos. Alam po namin na maingay sa mundo, maraming opinion ng tao, pero ang final approval pa rin ay sa inyo. Dahil kayo yung Diyos na omniscient, marunong sa lahat, O Diyos. Kayo ay Diyos na omnipresent, nasa lahat ng dako, O Diyos. Omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Hawak mong hininga, lakas ang tao. At bilang mo ang taon ng buhay ng bawat tao. Kaya kami po ay nagpapakumbaba ngayon pong umaga at isinusuko namin ang buhay namin sa inyo. Kung ngayon lang po kayo nakadalo sa ganitong gawain, kayo po ay bago, narito kayo sa Pilipinas, nasa ibang bansa, sumunod lang kayo sa simpleng panalangin gagawin ko. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, salamat po sa inyong pag-ibig. Inialay mo ang iyong buhay para sa akin. Nagsakripisyo ka, namatay at muling nabuhay upang ang lahat ng aking kasalanan ay mapatawad. Inaamin ko, ako'y nagkamali. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po mananalangin, Lord, salamat po sa lahat ng tumanggap po ngayong umaga sa anak kong sa Jesus, sa kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay at sila'y naging anak mo at kami rektang nakakapanalangin sa inyo. Salamat sa mapayapang relasyon. I-bless nyo ang bawat isa. At salamat po, O Diyos, hindi kami mapapagod. Magpapatuloy kami. Ang mabuting bagay na pinasimulan nyo sa amin ay tatapusin mo hanggang sa pagbabalik po ng Panginoong Jesus. O Diyos, salamat po. Hawak namin ang faith. O Diyos, hawak namin ang vision. Hawak namin ang mga pangarap ng aming mga angkan at pamilya at ng ministry, O Diyos. Salamat sa pagtitiwala nyo po sa amin na nilagyan nyo kami sa aming puso ng habag at awa, O Diyos, para sa aming kapwa. Lord, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, mula kabataan hanggang magulang, yung nalalabing panahon ng aming buhay, O Diyos, ay magamit namin anuman pong kaloob ng bawat isa. O Diyos, sa lahat ng mga spiritual gifts, Lord, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, yung word of wisdom, word of knowledge, yung gift of discernment, gift of faith, gift of healing, gift of miracles, gift of prophecy, gift of tongues, gift of interpretation. Ano mang pagkakatawag nyo sa amin, Lord, pantay-pantay lang niyo po, Ama, ang pagtingin sa buhay ng bawat tao. Ano man mga profesyon namin, O Diyos. Ano man mga trabaho namin. Ano man kalagayan namin sa buhay. Ano mang meron kami.
maglilingkod po kami sa inyo. Hindi kami magsasawa sa paggawa ng mabuti, O Diyos. Salamat po, O Diyos, at hindi kami magsasawa na i-share ang mabuting balita kung paano nyo kami iniligtas. Ganyan din po ang gawin nyo po sa buhay ng bawat Pilipino, ng buhay ng bawat tao. Sabi po ng inyong salita, kami magiging saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig, O Diyos. Ganon din po, Ama, magiging patutuo kami sa pamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala, karatig barangay, sa lahat ng tao, O Diyos. Hindi kami mahihiya na ipangaral si Kristo, na tanging siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Patungo po sa Ama, lagyan niyo kami ng habag sa aming puso. Lagyan niyo kami ng pag-ibig sa aming puso. Maraming salamat po, Diyos. Tunay nga po na habang kami buhay, magagawa namin ang inyo pong kalooban, O Diyos. Salamat po. Hindi lamang po ang church na ito ang pagpalain nyo. Lahat ng simbahan ngayong umaga na nagdaraos ang gawain, samahan nyo. Patnubayan po ng banal mong Espiritu. Tagumpay po ang mga gawain sa araw na ito. Palaksin nyo ang hihina. Patatagin, O Diyos. O Diyos, at Lord, yung atmosphere of faith sa mga simbahan ay dumaloy, O Diyos. Lord, salamat po. Ang mga may sakit, pagalingin nyo. Sino man po may karamdaman sa umaga po ito, ano mang pangalan ng kanilang sakit, mas mataas ang pangalan na Jesus. Jesus, your name is healing. Jesus, your name is power. Sa lahat ng may sakit, Lord, pinapagaling nyo sila. Ipuin nyo po ang kanilang katawang pisikal ngayong umaga. Touch them by the stripe of Jesus. They were healed. Be healed. Yung may makasipon, ubo, lagnat, trangkaso, yung mga nahihilo, nalulula. Lord, gawin yung maganda ang kanilang pakaramdam sa oras na ito. Yung mga bukol, tunawin nyo. Ano mang pangalan ng sakit, pinapalakas nyo sila, pinapagaling nyo sila. Kayo po ang the great physician. O Diyos, salamat po sa kagalingan, O Diyos. Salamat po, Diyos, at kami po'y nagpapakumbaba. Salamat po kung paano nyo kami niligtas. Ganyan din po gawin nyo sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng OFW, sa lahat ng tao. Lord, mahal din po namin ang aming bansa. Alam namin si Jesus ang pag-asa ng aming bansang Pilipinas. At Jesus reign over the Philippines. Ano mga issue? Matatag ang Republika ng bansang Pilipinas. May pag-asa po ang aming bansa dahil sa Jesus ang nagahari sa aming bansa, O Diyos. At sa mga OFW, sa lahat ng tao, lahat ng tuhod ay luluhod, magsasabi na sa Jesus ay Diyos. Lord, dalangin namin sa aming bansa, lagi pong magwawagi ang katotohanan. Lagi pong talo ang kasinungalingan. Lagi pong magwawagi sa aming bansa ang liwanag. Lagi pong talo ang kadiliman. Sapagkat sa Jesus ang liwanag. Siya ang katotohanan. No one else above the law. Kaya alam namin ang Pilipinas ay pinagpala niyong bansa. May hindi lamang kami 50. Hindi lamang po kami 45. Hindi lamang po kami 40, 30, 20, 10. Marami kaming totoong nananalangin sa aming minamahal na bansa. Alang-alang sa next generation, pinagpala niyo po ang bansang Pilipinas. At araw-araw, kalooban niyo po ang maganap. Ilagay niyo po ang dapat ilagay, alisin niyo ang dapat alisin, O Diyos. Itama ang dapat itama, O Diyos. Parangalan ang dapat parangalan. Salamat po sa inyong habag at awa sa aming bansa. Philippines is for Christ. Maging ang mga OFW, pagpalain. Lord, i-bless ang mga nasa ibang bansa. Time will come, uuwi sila sa Pilipinas at dito po sila maglilingkod. I-bless niyo sila. I-bless niyo po ang kanilang pamilya. Salamat sa araw na ito. Pinagpala niyo kami. We are blessed. I-bless din niyo po ang kabuhayan. Resources ng bawat isa. Anointing of Abraham. Ang mga magsasaka, aani na masagana. Ang mga naghahalaman. O Diyos, ang mga may poultry na manok at itik, harvest po sila ng marami. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, private sector, mga OFW, mapapromote po sila. Lord, lahat ng resources, pinagpala nyo, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, paunlad ang kabuhayan ng bawat isa. Ang mga anak nila at apong nag-aaral, gaganda ang buhay nila, magkakatrabaho sila na maganda, maraming oportunidad ang magaganap sa mga kabataan. Sila po yung mga future leader ng simbahan. Sila po yung mga future leader ng lipunan. Mabubuting magulang dahil pinagpala nyo ang bawat Pilipino. Ang sambahay ng Pilipino pinagpala nyo. Kasama ng mga OFW, ang mga simbahan, mag-win soul and make disciple. Mananalangin lamang. Sapagkat yan ang trabaho namin. Manalangin, mag-akay ng kaluluwa, mag-disciple. Salamat po, Diyos. Napakabuti niyo sa aming buhay.
bless niyo po ang ginamit niyo, si Ma'am. Pagpalain lahat ng mga lingkod mo, lahat ng mga ginagamit niyo. Pagpalain. Kami nagpapakumbaba sa inyong biyaya at grasya. Kaya lang kami nakakatayo. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.